Magandang araw. Ako si Gian Kiaot at kami ang pangkat-anim. Aming adhikain na ipamala sa inyo ang aming kakayahan bilang isang mag-aaral sa pamamagitan ng proyektong ito, kung saan kami ay magsasagawa ng isang pagpupulong. Magandang araw din, ako naman si Jamie Parilla at kami ang punong abala sa pagpupulong na ito. Ating simulan ang pagpupulong na ito sa maikling panalangin na pangungunahan ni Binibining Angel Orian. Ipikit ng mga mata sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw na ito. Naway bigyan niyo po kami ng maliwanag na kaisipan para mapagtugumpayan ang simposyum na aming gagawin. Salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Binibini. Bago tayo magtungo sa talakayan, ay nais ko muna ipakilala sa inyo ang mga taong narito ngayon. Sina Rian Godoy at Juliana Villanueva na aming inimbitahan bilang tagapagsalita, sina Angel Orian, Stephanie Caraan at Justin Sabuero na aming inimbitahan upang makilahok at makinig sa pagpupulong na ito. Ang ating tatalakayin naman ngayon ay ang kultura ng Pransya at gaya nga sa sinabi kanina ni Jamie, aming inimbitahan si Rian Godoy at Juliana Villanueva upang italakay ang paksa. Ngayon, alamin natin ang layunin sa araw ng ito. Ano nga ba ang layunin ngayon? Una, magkaroon ng idea tungkol sa bansang Pransya. Pangalawa, kilalanin ang bansang Pransya sa pamamagitan ng kultura nito. At ang pangatlo, ang matukoy ang impluensyang dinulit nito sa mundo. Ngayon naman, ay tawagin na natin si Juliana Villanueva upang makapagsimula na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito ako bilang tagapagsalita ninyong lahat. Kultura. Ano nga ba ang pumapasok sa isip ninyo kapag naririnig ang salitang kultura? Ako po, ang unang pumapasok sa isip ko kapag naririnig ko yung salitang kultura ay ang tradisyon at pag-uugali ng bawat bansa. Magaling! Mayroon pa bang nais sumagot? Wala na ba? Kung ganon, alamin na natin kung ano nga ba ang kultura. Ang mga bagay, paniniwala o mga pamamaraan na ating nakasanayan o nakagawian ay tinatawag na kaugalian. Madalas ito pinagpapasa-pasa ng bawat henerasyon bilang tradisyon. Masasabing tradisyon ng isang bagay kung ito ay matagal nang ginagawa sa pamumuhay. Bawat bansa ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pamumuhay na nanggaling sa mga ninuno o isang impluwensya. Ang kultura ay ang tawag sa paraan ng pamumuhay na nagsisilbing sagisag sa pagkakakilanlan ng isang bansa. Ito ay binubuo ng wika, dialekto, relihiyon, pagkain, pananamit, sining, at marami pang iba. Ngayon naman, ano ang pumapasok sa isip ninyo kapag naririnig ang bansang Pransya? Ang una pong pumapasok sa isip ko ay ang Eiffel Tower. Sa tingin ko po, doon kilala yung bansang Pransya dahil yun ang madalas napuntahan ng mga dayo sa tuwing bumibisita sila doon. Para naman po sa akin, ang tumatatak sa isip ko ay ang mga tinapay na mula sa Pransya. Madalas ko pong nababalitaan na ang mga tinapay nila ay isa sa pinakamasasarap sa mundo. Kagaya ninyo, ganun na rin ang pumapasok sa isipan ko. Nakakatuwa naman at aktibo kayo ngayon. Sana ganun pa rin hanggang mamaya. Ang bansang Pransya ay matatagpuan sa kontinenteng Europa sa bandang hilagang kanluran. Sa kontinenteng Europa, ang bansang Pransya ay ang pinakamalaki sa lahat at minsan ang tinawag na hexagon sa wikang Ingles. Ito ay kilala dahil sa kanilang pagkain, pasyalan, pabango, panitikan at marami pang iba. Ngunit kadalasan sa mga tao kapag naririnig ang bansang Pransya, kagaya ni Ginoong Justin, ang unang pumapasok sa isipan nila ay ang Eiffel Tower, na matatagpuan sa Paris, ang kabisera ng Pransya. Ngayon naman ay magtungo tayo sa wika. Ang wika ay isang sistema ng komunikasyon. Ito ay organisadong pagbuo ng tunog, baybay at pangungusap. Ang opisyal na wika na ginagamit ng bawat bansa ay sagisag upang matukoy ang nasyonalidad o pagkakakilanlan ng isang tao. Maraming wika ang bansang Pransya. Bukod sa pangunahin at pangalawang wika, mayroon din silang mga regional na wika na ginagamit ng partikular na lugar. Ang pangunahing wika ng bansang Pransya ay French, na kung saan ito ay pangunahing wika ng 88% ng populasyon. Ito naman ang pangalawang wika ng mga tao roon na hindi French ang pangunahing wika. Sunod naman ay ang German. Ang German ay ginagamit ng tinatayang nasa 3% ng populasyon. Nangingibabaw ito sa mga probinsya sa silangan. Pangatlo, ang Flemish. Ito ang wikang ginagamit ng mga taga-hilagang silangan ng Pransya.
Pang-apat ang Arabic. Ito ay pangatlong wikang pinakagamit ng mga Pranses. Pang-lima ang Italian. Ang Italian ay kalawang wika ng mga nakatira sa hangganan ng Italy. At pangwali ang Basque. Ang Basque naman ay ang wikang ginagamit ng mga nakatira sa French-Spanish border. Ang mga halimbawa ng nabanggit ay makikita lamang sa screen. Bukod sa aking nabanggit, may mabibigay pa ba kayong ibang wika na ginagamit ng mga Pranses? Ako po, Breton po. Magaling! Ngayon naman magtungo tayo sa reliyon. Ang reliyon ay tumutukoy sa paniniwala at pagsamba sa kanyang kilalang Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat. Ang pangunahing reliyon sa Pransya ay ang Katoliko. Tinataya sa 80% ng populasyon ang nagsasabing sila ay Katoliko. Ang mga Katoliko ay naniniwala meron tayong isang Diyos at ang Diyos na yun nagkatawang tao sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sunod naman ang Islam. Ang Islam ay karaniwang reliyon ng mga dayuhan mula Sinilagang Afrika. Si Allah ang kanilang Diyos kung sa Katoliko ay mayroong Biblia, sa kanila naman ay mayroong Quran. Isa sa kanilang mga ginugunita ay ang Ramadan. Ito ang ika-9 na buwan sa kalendaryo ng mga Muslim na buwan ng banal ng pag-aanuyo. Mayroon iba pang pangunahing reliyon ng Pransya, ang Protestante at Judaism. Subalit hindi ganun kadami ang nagsasabing Katoliko ang mga nagsasabi na sila ay ngayon nabibilang naman sa ay reliyon tatalakayin nito. natin ang mga pinapahalaga ng Pranses. Kagaya natin mga Pilipino, mahalaga rin para sa mga Pranses ang kanilang bansa. Nagagalit sila sa tuwing mayroong hindi magandang komento tungkol sa kanilang bansa. Pangalawa, magandang pag-uugali. Dahil iba-ibang kultura sa bawat bansa, gayon din ang ugali at kagandahang asal. Napakahalagang matutunan ang wastong pag-uugali sa tuwing tayo bumibisita sa mga banyagang bansa, lalo na ang mga kaugalian sa Europa. Mahalagang matutunan ang French etiquette sa Ingles bilang pagpapakita ng paggalang sa bansa at sa mga tao dahil ang kanilang mga paraan ng pagbati at kagandahang asal ay nagugad ng malalim sa kanilang kultura. Pangatlo, ang estilo. Ang estilo ay mahalaga sa kulturang Pranses. Ito ang dahilan kung bakit ito natatangi. Ang mga taong Pranses ay niyakap at pinagmalaki ng kanilang mga estilo at pagiging sopistikado habang inuhubog nito ang kanilang kultura at kanilang bansa. Ang mga Parisian ay kilala rin sa kanilang pagsuot ng casual wear. Isang estilo na kilala sa pagiging simple ngunit eleganteng itsura nito. Karamihan sa mga tao ay gustong iugnay ito sa bansang Pransya at sa kabisera nito na Paris, kung saan nagmula ang pangalan. Ipinapakita nito kung gaano ka-impluensya at kahalaga ang estilo para sa mga taong Pranses. Pang-apat, ang pagkakapantay-pantay. Maraming mga nagsasabi na mas pinapahalaga nila ang pagkakapantay-pantay kaysa sa kalayan at pagkakapatiran. Liberté, Égalité, Fraternité. Iyan ang motto ng mga taga-Pransya. Meron ba kayong ideya kung ano ang ibig sabihin nito? Opo, gusto ko pong sumagot. Ang ibig sabihin po niyan ay ang kalayaan, pagkakapantay-pantay, at pagkakapatiran. Tama. Ang ibig sabihin nito ay kalayaan, pagkakapantay-pantay, at pagkakapatiran. Chauvinism. Ano nga ba ang chauvinism? Ang chauvinism o kulturang pinangungunahan ng lalaki ay isang lipunan, organisasyon o lugar ng aktibidad kung nasaan nasa mga lalaki ang halos lahat ng kapangyarihan at impluensya. Ang termino ay nalikha pagkatapos ng isang hindi kinakailangan makabayan na sundalo na nagngangalang Nicolas Chauvin, na nagpapanatili ng isang simpleng debosyon kay Napoleon. Ang chauvinism ay matagal nang gumugulo sa mundo, lalo na sa Pransya. Ngunit kamakailan, mas maraming mga prinsesa nagsimulang tumanggap ng feminismo. Mas maraming tao nagsimulang tumanggap ng pagkakapantay-pantay ng kasirian at wakasan ang chauvinism. Bagamat ang bansang Pransya ay may kasaysayang pinangungunahan ng mga lalaki, habang lumalaki ang bansa ay mas maraming babaeng politiko ang mga manggagawa ang pumalit sa kanilang mga lugar, na nagpapalaganap ng feminismo at pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ngayon naman, ay alamin natin ang kanilang mga tanyag na pagkain, lalo na sa tingin ko lahat kayo ay inaabangan nito. Magsimula tayo sa baguette. Ito ay isang sikat tinapay na nakilala mismo sa bansang Pransya. Ginagamit din ito sa iba't ibang putahe na kinakailangan ng tinapay. Sunod naman ang alak. Hindi man ito pagkain ngunit isama na natin ito dahil ito ay kadalasang iniinom nila tuwing mayroong okasyon. Dahil sa salsa nitong hindi nakakasawa. Pangatlo ang escargot. Ito ay isang pangunahing pagkain sa Pransya. Ang nilalaman nito ay baka na nilalagay sa pulang alak at iba pang sangkap. Pang-apat naman ay ang boeuf bourguignon. Ito ay ang pangunahing pagkain sa Pransya.
Ang nilalaman nito ay bakal na nilalagay sa pulang alak at iba pang sangkap. At ang panghuli naman ay chocolate mousse. Ito ay sikat na panghimaga sa buong mundo dahil sa sangkap nitong masarap. Madalas itong kinakain ng mga tao sa tag-init o kaya gusto nila ng matamis. Kung kayo ay bibisita sa bansang Pransya, ano ang una niyong titikman? Ito po ay ang mousse o chocolat. Sa paningin ko po ay magugustuhan ko po itong pagkain na to dahil po sa aking hilig sa matatamis. Kagaya po ni Stephanie, iyon din po ang gusto ko kasi mahilig din po ako sa panghimagas. Mukhang mahilig kayo sa mga matatamis o panghimagas. Alam kong iilan sa inyo ay nakaramdam ng gutom matapos natin mapag-usapan ang kanilang pagkain. Kaya naman inaanyayahan ko kayong kumain muna ng pananghalian upang manambalik ang inyong lakas mamaya kapag tinalakay na natin ang kanilang estilo ng pananamit. At tayo ay nagbabalik. Nabusog ba kayo? Nakita ko sa inyong mga muka na kayo ay puno ng enerhiya at mabuti naman dahil ang talakayan natin ngayon ay estilo sa pananamit sa pangungunan ni Rian Godoy. Magandang umaga. Ako naman si Rian Godoy. Ating talakayin naman ang kanilang estilo ng pananamit. Ang Paris ay kilala sa matataas na uri ng fashion houses. Karamihan sa mga taga-Pransya ay sopistikado kung manamit, desente at sunod sa uso, ngunit hindi sobra sa dekorasyon. Bawat rehiyon ng bansa ay may kanya-kanyang uri ng pananamit. Karaniwang damit nila ay mahahabang Amerikana, terno, mga bandana, at bilog at malambot na sombrero. Pagmasdan nyo ang larawan. Ano ang masasabi nyo sa pananamit ng mga Pranses noon? Yung estilo po nila ng pananamit ay mag-arbo at authentic tignan. Sa palagay ko po, ang tamang salita ng makakapaglarawan sa kanila ay salitang maharlika dahil mukha po silang mga elite sa salitang Ingles. At kung titignan po, parang mahirap suotin yung damit nila dahil mukhang mabigat at maraming pinagpatong-patong. Pero kahit ganun, maganda pa rin itong tignan. Tama ka dyan. Mahirap nga suotin ang kanilang kasuotan, lalo na't mahaba ang proseso nito. Ngayon naman, pagmasdan nyo ang pananamit niyo ng mga Pranses. Ano ang napapansin nyo? Ang kanilang paraan ng pananamit ay moderno at simple lamang. Ngunit, naipapakita pa rin nila ang pagkadesente at sopistikado nilang dating. Para naman po sa akin, kumpara dati mas naging komportable ang pananamit nila ngayon, maganda ang dating. Mas simple pero sopistikado pa rin. Salamat sa ipagbibigay ng opinion nyo. Ngayon naman ay magtungo tayo sa sining. Ang sining ay nasa bawat sulok ng Pransya. Kadalasang makikita ito sa pampublikong gusali at simbahan, lalo na impluensyang Gothic, Romanesque, Rococo at Neoclassical. Gothic. Ang Gothic art ay isang estilo ng medieval art na binubuo ng Hilagang Pransya mula sa Romanesque art noong ika-12 siglo na pinangunahan ng kasabay na pag-unlad ng arkitekturang Gothic. Kumalat ito sa lahat ng kanlurang Europa at karamihan sa Hilagang Timog at Gitnang Europa. Halimbawa nito ay ang Notre Dame Cathedral at Chartres Cathedral. Romanesque. Ang Romanesque art ay nagsimula sa Europa na humigit kumulang 1 taong AD hanggang sa pag-usbong ng estilong Gothic noong ika-12 siglo. Ang naunang panahon ay kilala bilang pre-Romanesque period. Mula sa mga elemento nito ay nabuo ang isang lubos na makabago at makakaugnay na estilo. Halimbawa nito ay Abbey of St. Vigor at Basilica of St. Sernin. Rococo. Ang Rococo ay isang kakaibang ornamental at theatrical na estilo ng arkitektura, sining at dekorasyon na pinagsasama ang kawalaan ng simetriya, mga scrolling curve, gilding, puti at pastel na kulay, sculpted molding at trampelé frescoes upang lumikha ng sorpresa at ilusyon ng galaw at drama. Halimbawa nito ay Salon of Hotel de Seguis at Grand Chamber of the Prince na nasa Hotel de Seguis. Neoclassical. Ang neoclassical ay isang kilusang kultural na kanluranin sa pandekorasyon at biswal na sining, panitikan, teatro,
musika at arkitektura na gumuhit ng inspirasyon mula sa sining at kultura ng klasikal na sinaunang panahon. Halimbawa nito ay Hotel de la Marine at Petit Trianon. Pagmasdan ang nabanggit na kapanahunan. Alin ang mas gusto nyo sa apat pagdating sa arkitektura? Ako po, gusto ko po ang estilo ng neoclassical dahil para sa akin ito ay simple. At sa apat, ito po ang pinakamaganda sa mata ko. Para po sa akin, mas gusto ko po yung Rococo kasi kung ako po ang tatanungin, ang ganda po ng dating niya dahil sa mga design na ginagamit. Pangmaharlika po ang dating at napaka-elegante nitong tignan. Magaling! Tingnan naman natin ang Louvre Museum. Ang Louvre Museum ay isa sa pinakamalaking museo at tahanan ng maraming kilalang gawa na sining. Kasama na dito ang Mona Lisa at Venus de Milo. Ngayon naman, ay kilalanan natin ang ilan sa mga tanyag na tao sa larangan ng sining. Magsimula tayo kay John August Dominique Ingres. Siya ay isang pintor na nagmula sa kapanahunan ng neoclassical. Siya ay lubos na naimpluwensyahan ng mga nakaraang artistikong tradisyon at naghangad na maging tagapangalaga ng akademikong orthodoxy laban sa romantikong estilo. Halimbawa ng mga gawa niya ay Oedipus and the Sphinx at Portrait of Monsieur Bertin. Sunod naman ay si Paul Gauguin. Siya ay isang pintor na nagmula sa kapanahunan ng Post-Impressionism. Siya ay kilala sa kanyang pang-eksperimentong paggamit ng kulay at estilo ng synthesis na naiiba sa Impressionism. Halimbawa ng gawa nito ay The Yellow Christ at When Will We Marry. Ito naman ang iba pang halimbawa ng sikat na opera, ang Liberty Leading the People na nilikha ni Eugene Delacroix at Impressionism Sunrise na nilikha ni Claude Monet. Magtungo naman tayo ngayon sa musika. Ang kasaysayan ng musikang Pranses ay tumatakbo mula pa noong ika-10 siglo hanggang sa modernong panahon. Ang Pransya ay kilala sa kanilang kasaysayan ng musika, mula sa opera hanggang sa klasikal, hanggang sa pop at rock noong ika-20 siglo. French opera. Ang French opera ay isa sa pinakamahalagang tradisyon ng opera sa Europa na naglalaman ng mga gawa ng kompositor na sina Debussy, Ravel, Massenet, Romo, Berlioz, Gounod, Bizet, Massenet, Poulenc at Messiaen. Classical French music, ang pinakatanyag na classical music era mula sa Pransya, ay kilala bilang Romantic era na mula pa noong ika-19 na siglo. Ang mga sikat na kompositor mula sa Pransya na kagaya nina Claude Debussy at Maurice Ravel ay nakagawa na ng klasikal na musika na hindi lamang sa bansang Pransya tanyag, kundi pati na rin sa buong mundo. Folk music. Ang folk music o katutubong musika sa Pransya ay isang uri ng mga katutubong musika sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa katimugang mga rehiyon, ang mga katutubong musika ay kahawig ng Espanyol o Italianong katutubong musika. Sa silangang kabundukan, ang mga impluensyang Swiss o Aleman ay may papel sa katutubong musika. Ang hilaga ng France, pati na rin at ang Atlantic Coast, bawat isa ay medyo individual na mga genre ng katutubong musika na bahagi ng lokal na komunidad at artistikadong buhay. Ito naman ang ilan sa mga tanyag na tao sa larangan ng musika. Edith Piaf. Siya ay isang mga awit ng Pranses na isa sa mga pinakakilalang bituin sa bansa. Siya ay dalubhasa sa mga chanson at torch ballad tungkol sa pag-ibig at kalungkutan. Pangalawa naman ay si Claude Debussy, na matunog din ang pangalan. Siya ay isang kompositor na Pranses sa kapanahunan ng Impressionism. Siya ay kabilang sa pinakamaimpluwensyang kompositor sa huli ng bahaging ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo. Pangatlo naman ay si Serge Gainsbourg. Siya ay isang musikerong Pranses na itinuturing sa isa sa mga pinakamaimpluwensyang sikat na musikero sa mundo. Magtungo naman tayo sa pagdiriwang.
Ito ang ilan sa mga ginugunita ng mga Pranses, ang Pasko. Ang Pasko ay isang tradisyonal na piyesta ng mga Kristiyano na ginugunita tuwing ika-25 ng Disyembre. Ito ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Mahal na araw. Ito ang pagbabalik loob ng mga Katoliko sa tagapagligtas na kumakatawan kay Jesucristo. Araw ng Manggagawa. Itinagdiriwang ito tuwing ika-1 ng Mayo bilang pagpupugay sa lahat ng manggagawa. Araw ng Tagumpay sa Europa. Pinagdiriwang ito tuwing ika-8 ng Mayo bilang pagpaalala sa pagtatapos ng mga pakikipaglaban sa Europa ng ika-2 digmaang pandaigdig. At ang araw ng Bastille. Pinagdiriwang ito tuwing ika-14 ng Hulyo, ang araw kung kailan ang Fortress ng Paris ay binagyo ng mga revolusyonista upang masimulan na ang revolusyon ng Pransya. Magtungo naman tayo sa pinakahuling tatalakayin, ang kanilang pag-uugali at tradisyon. Bawat bansa ay may kanya-kanyang pag-uugali at tradisyon. Ano naman kaya ang sa bansang Pransya? Sila ay mahilig uminom ng alak. Madalas ay gumagamit sila ng kutsilyo at tinidor kapag kakain. Sa almusal naman ay simple lang. Madalas silang kumain ng tinapay at uminom ng tsaa o kape. Pagdating sa pamilya, sila rin ay nagsasalo-salo at sabay kumain kapag Sabado at Linggo. Pinapahalagahan din nila ang kanilang pagkakapantay-pantay. Ang pagbebeso ay isang informal na pagbati. Madalas ito gawin ng lalaki at babae o parehong babae. Kung hindi ako nagkakamali, ginagawa rin ito ng mga Pilipino, tama ba? At sa tuwing bibisita sila sa ibang bahay ay magdadala sila ng maliit na regalo, kagaya ng tsokolate at bulaklak. Meron pa kayong masasabi sa kanilang pag-uugali at tradisyon? Ang masasabi ko po, tayo mga Pilipino ay madalas nagkakamay o kaya naman ay gumagamit ng kutsara at tinidor. Ngunit sa kanila po ay gumagamit sila ng kutsilyo at tinidor, kaya sa tingin ko po, kung ako po ang pupunta sa kanilang bansa, may hihirapan po ako sa pagkain dahil hindi po ako sanay gumamit ng tinidor at kutsilyo lamang. Ako rin po meron. Kagaya po natin sila na pagdating sa pamilya ay madalas sabay kumain. Stephanie, meron ka din bang masasabi? Wala na pong idadagdag pa. Kung ganon, tapusin na natin itong pagtatalakay na ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyo upang maihag nyo ang inyong mga opinyon. Ano ang inyong natutunan? Ang bansang Pransya ay isang sopistikadong bansa na mayroong mayaman na kultura. Dahil sa ating pagpupulong, ay nakita ko na hindi lamang dahil sa turismo ay nakikilala ang bansa. Ngunit, dahil na rin ito sa kanilang kultura, pag-uugali at tradisyon, na may tutulad rin sa ating bansang Pilipinas. Ang galing naman! Nagustuhan ko ang iyong sagot. Meron pa ba? Napagtanto ko po na bukod sa mismong bansa ay meron po tayong dapat pahalagahan pa. Ang mismong mamamayan. Para po sa akin, hindi na matatawag na bansa ang isang bansa kung wala namang mamamayan nito. Kaya dapat po nating pahalagahan ang ating sarili at ating kapwa. Magaling din! Ngayon naman, ano ang masasabi nyo sa bansang Pransya? Ang bansang Pransya po, kung ako ang tatanungin ay isang bansa o lugar na para sa maharlika lamang batay sa kanilang kultura dahil sila ay sopistikado, elegante at formal. Sa aking palagay, ang Pransya ay isang maimpluwensyang bansa dahil ito sa pagkalat ng kanilang kultura sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano naman sa tingin ninyo ang pinagkapareho ng bansang Pilipinas at bansang Pransya? Ang pinagkapareho ng bansang Pransya at Pilipinas ang wika, relihiyon at tradisyon po. Kung mapapansin niyo po, ang wika ng Pransya at Pilipinas ay parehong marami. Bukod sa pang-una at pangalawa, meron din po silang iba't ibang wika sa bawat rehiyon. Sa relihiyon naman po, parehong Katoliko ang pinakamarami sa kanilang mga mamamayan. At sa tradisyon naman po, parehong sabay-sabay ang pamilyang kumakain sa hapagkainan. Mahusay! Mukhang ikaw ay magaling sa pag-oobserba. Ang huling tanong, ano sa tingin nyo ang naging impluwensya ng Pransya sa mundo?
Bukod po sa kultura, ang mismo mga Pranses ay nagkaroon ng impluwensya sa mundo, kagaya na lamang po ni Claude Debussy na kabilang sa mga pinakama-impluwensyang kompositor ng huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo. Aking napansin na dahil sa sopistikadong dating ng pananamit ng mga Pranses, ay marami na ring tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang gumagamit at gumagaya sa paraan ng pananamit ng mga Pranses. Angel at Stephanie, tapos na tayo sa ating pagtatalakay at nagpapasalamat kami ng aking kasama sa inyong pagdalo. Ngayon ay pakinggan natin ang sasabihin ng ating mga punong abala. Nagpapasalamat kami sa aming mga inimbitahan at tagapagsalita na sina Rian Godoy at Juliana Villanueva at ang mga dumalo na sina Angel Orian, Stephanie Caraan at Justin Sabuero. Maraming salamat, Binibining Godoy. Bago natin tapusin ito ay narito nga pala ang aming mga sanggunian at ang ganap ng bawat isa sa amin. Muli, ako si Jamie Parilla. Ako naman muli si Gion Kiaot at kami ang punong abala sa pagpupulong na ito. Ating tapusin na pagpupulong na ito sa pamamagitan ng masigabong palakpak. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam!